tinuruan upang ang higit sa lahat, magkaisa tayo at ang nangungutawi at ang nanguna sa amin at ang nangingibabaw ay walang iba kundi ang pag-ibig. Ang lahat ay magsabi ng pag-ibig. Naniniwala ba kayo sa pag-ibig? Una lahat sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Na ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. At yan ang nakita ni Pastor. Nung sapilitin siyang kunin at sapilitin siyang ipiit, may kaso pero puro accusations lang. Pero ang nasa puso pa rin ni Pastor ay ang pag-ibig. Nakita niya ang kahirapan, nakita niya kung paano ang magiging walang hustisya. Kaya yon ang nagtulak sa kanya upang pumasok sa larangan ng politika. Hindi para sa pera o sa kapangyarihan, para sa taong bayan. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat ng naniniwala, sa lahat ng sumusuporta kay Pastor. Siguro noon, alam namin na puro negative ang naririnig nyo kay Pastor. Pero nandito kami for the last almost 90 days. Lumibot sa buong Pilipinas, maging sa iba't ibang dako sa bundok kung nasan merong Pilipino, upang ipakilala na meron ding isang Pilipino. Pagkatapos ni Tatay Digong, dahil kaparehas sila ni Tatay Digong, magkaibigan silang matalik sa lahat ng taon, hindi niya tililikuran si Tatay Digong. Kaya nga nanindigan siya sa katotohanan at katarungan, kaya pareho sila ng sitwasyon ngayon. Ngunit ang ipinapaabot lang ni Pastor, lahat tayo, iba-iba man ang ating paniniwala, iba-iba man ang ating paninindigan sa buhay, iba-iba man ang sitwasyon natin sa buhay o estado natin sa buhay, lahat tayo Pilipino at lahat tayo meron pang pag-asa, mabuhay ng marangal, ibangon muli ang Pilipinas. Nasa ating kapangyarihan at nasa ating mga kamay. Mayo 12, nabibilang na lang sa ating mga daliri ang mga araw upang tayo ang magiging instrumento na muli magkakaisa ang Pilipinas. Upang maayos muli ang Pilipinas, dapat tingnan ang dalangin ng iba't ibang pananampalataya, pero magkakaisa tayo. Isa lang ang bandila na ating tinataas, isa lang ang watawat na ating itataas, isa lang din ang dugo natin. Kaya isa din sa mensahe ni Pastor, magkaisa tayo. Paano pagpapalain ang Pilipinas? Ilagay natin ang nararapat na mga leader. At ang unang ang isusulong ni Pastor, ulitin kong muli, na wala ang korupsyon na siyang kanser na nangyayari sa ating bansa. Zero corruption, kung hindi mga dagadagad, patungo na tayo sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng bansa. Sapagkat nagawa na ni Pastor sa kingdom, bakit pinagpala ang kingdom of Jesus Christ? Nung una akong naging missionary, wala kaming pagkain, wala kaming kusina, wala kaming pamasahe. Naglalakad kami bahay-bahay. Wala. Pero si Pastor, isa siyang visionary. Nakikita niya ang unahan. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos at sinserong paglilingkod at pagmamahal na turuan niya kami kung paano manalig sa Diyos, kung paano maging mabuting mamamayan at maging tunay na pagbabago sa aming buhay. 40 years. Pinagpala ang kingdom. Kaya hindi kinait ni Pastor sa lahat nakikita natin ng mga project niya sa mga kabataan, nakikita natin ang project niya sa mga young people, nakikita natin ang pagtutulong ni Pastor bagamat walang posisyon. Pero ang KOJC ang pinakauna, halos palaging tumutulong pag may kalamidad na nangyayari sa ating bansa. Ganon ang puso ni Pastor. Kaya ngayon mga kapatid, mga kababayan, ilang araw na lang, pagsikapan natin, magkaisang muli ang Pilipinas. Huwag na tayong magkabahagi-bahagi pa. Kung ngayon meron tayong mga partido, ngunit pagkatapos ng eleksyon, para tayong Pilipino. Kaya si Pastor, pinapaut niya ang kanyang pag-ibig, of course, ang zero corruption, kaya pinagpapala ang kingdom, ganun din ang mayayari sa bansang Pilipinas.
at sa lahat ng mga nandito, nanunood, nakikiisa sa ayusin natin ang Pilipinas. Hindi magagawa ni Pastor kung nag-iisa siya. Sasamahan ba natin si Pastor Apollo C. Kibuloy? Ganun din ang lahat ng kanyang running mates sa PDP Laban. Magkaisa tayo. Dahil si Pastor, una sa lahat, naglingkod sa Diyos. At ngayon, ibibigay din niya ang kanyang buhay, ang kanyang oras para sa bansang Pilipinas. Mga kababayan, muli, in behalf of Pastor Apollo C. Kibuloy, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng naniniwala, at sa lahat ng nagtitiwala. Pagpalain tayo ng Diyos para sa Diyos at sa Pilipinas. Nating mahal, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sister Eleanor Cardona. At ngayon mga kababayan,